Blessed be the name of the Lord. The book of Mateo, chapter 4, ang pagtukso kay Jesus, verse 1. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus na susulat, "Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sa kanyang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga batoy paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos." Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran." Pagkatapos iniwan siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglilingkuran nila. Ang simula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea, verse 12. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulon at Neftali. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta Isaias, "Lupain ng Zebulon at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hentel. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw, sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumisikat ang liwanag." Magmula noon nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang pagkatawag sa 4 na mangingisda. Verse 18. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang 2 mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pangangaral at pagpapagaling ni Jesus, verse 23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsiya at mga paralatiko.
Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Glory to God, blessed be the name of the Lord.